Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Yes, mga higala, may adlaw ka na itong tanan og welcome diri sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, kamusta tang tanan diha? Okay ba tang tanan? Okay ba? Bitaw mga ka-agree, no? Kumusta ato ang palibot diha karong panahon, no? Are we doing good? Sana all we're doing good, no? Anyways, mga ka-agree, karong panahon, no? Ato ang hisgutan, no? Kining mga registration, no? Kay announcement karon ng ato ang ato ang City Agriculturist Office, mga higala, no? Nga of course, mga higala, no? Kinahanglan parehistro ninyo na inyong bangka ug magkuha po ng fishing license, no? Ano usa na sa kapahinungdanon, mga higala, no? Anong kinahanglan to magparehistro? Ato ang kanon, mga higala, no? Actually part sa ordinance, mga higala, no? Kaning registration sa atong no? Kaning registration of bangka, atong no? Syempre ato na i-search din, no? Registration, fishing boat registration, boat registration. Part na siya, mga higala, no? Mandatory na siya, mga higala, no? Split between LGU and small, basta mga small boats na siya, mga higala, no? So napo na siya katong i-register ninyo, mga higala, no, sa inyong barangay o sa diri sa local government. So nasa din naka-schedule karon na nasa naka-schedule nga kaning registration, mga higala, din sa so kani siya ato mga bangka, mga gagmay nga bangka ra ni siya, mga higala, no?
Asa ba kuan ani? Kuan ni siya mga higala no. Alayon po ni siya sa kating Bureau of isa to ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mga higala. But kaya siya nga kuan mga higala na ipahigayon nga mga kuan actually magsugod ni siya February 2, no? So actually na yung mga kuan din mga higala no, na yung mga kuan no, aside from kuan mo po lang one stop shop pud mga higala no. Kun asa ilahang kuan no, ilahang tawagan ni ilahang kuan no, ilahang apilon po ako bang mga kuan like PNP Maritime, no, BFAR, no, or Philippine Crop Insurance Corporation, kung PCIC, kay pwede man nila ipa-register dito mga higala no, ipa-insure nila na ilang bangka sa maong kuan no, ipa-insure nila ilang bangka mga higala no sa maong kuan. Ilahang unsa ni kung ugali nga maigog bagyo or maguba tungod sa bagyo or sa bang kalamidad mga higala, na sila makuha. No. So dili sila masiro mga higala. Anyways, mga higala maglangan no ato nang pasudlon mga higala ang kuan no, ang pahayag no anunsyo sa ato ang City Agriculturist Office mga higala na pinaagi sa kuan mga higala. Pinaagi sa ato ang kuan no. Sa may nag-loading ako notes. Pinaagi sa kuan mga higala no, Fishery Resources Management Service Division mga higala no, silang acting head nga si Ma'am Amy Evora. Aminaw na to. Friends, sa pahibalo sa ato ang mga fisher folk clients na naami paghimuon na on-site fishing license and boat registration certification application. So kani siya katong atong mga fisher folk na nagpanagat kay based sa atong Comprehensive Fisheries Ordinance sa Davao City, required sila nga mokuha og fishing license and rehistro po sa ilang bangka. So para mas easy sa ato ang mga fisher folk ang pagkuha aning mga permits, kami na mismo ang among opisina muadto sa mga barangays para mas mapadali sa ilaha ang ilahang pagkuha sa kaning mga permits. So naatay mga schedules karong February 2 naami sa Barangay 23C sa Barangay Hall sa Barangay 23C, and on February 4 sa 76A sa Purok 2 sa 76A, and on February 5 76A gihapon sa May Dapsa, and February 6 76A sa dito na punta sa Malambuon. Kay ang 76A ubay-ubay magud ang atong mga fisher folk diha no. So 3 days ang among schedule diha. And on February 10 is dito mi sa Sirawan sa Purok 11. And on February 11 is dito sa Sitio Lawis sa Lisada. And February 12 Kawarayan and Lisada Beach. Gilid na siya sa Fishport. Dito po, Barangay Lisada, gihapon na siya under. And on February 13, Pogal Lawis sa Daliao. February 16 is dito mi sa Punta Dumalag, Matina Playa. And February 18 is sa may seaside and dito sa may Badyawan area, sa may Matina Playa gihapon. And on February 19 is dito mi sa Barangay Hall sa Barangay Sentro, Agdao. And on February 20 is dito mi sa may seaside sa Barangay Lapu-Lapu. February 24 sa Community Fish Landing Center nato dito sa Barangay Lasang. And February 26 sa Barangay Hall Bunawan. And February 27 Barangay Hall sa Ilang. And at to March yung among schedule. So sa March 3 sa Talomo Cemento, March 4 sa Muslim Village, Talomo, gihapon na barangay. March 5 is sa Sasa, Barangay Sasa. March 6 sa Bagoa Playa, sa Buntag, dito mi sa Seaside. And sa hapon sa Bliss, Barangay Bagoa Playa. Gilid lang siya sa may Grande Beach Resort. And March 11 sa Panakan. And March 12, Tibungko. March 13 is Barangay Pampanga. And sa March 17, Leon Garcia, and sa March 18 is Binugaw. So, ang mga requirements sa paglukat sa fishing license, sedula, and required po sila mag-fill up sa itong Fisher Folk Registration Form. So, pero kung renewal na, pwede lang nila ipakita itong old nila na mga fishing license, tapos maglukat lang po sila o bago na po na sedula. And for boat registration, required po ta o katong barangay certification na proof of ownership ng ilatong bangka, tapos naapoy katong fishing vessel clearance from PNP Maritime,
And dapat ni-follow good sila og color coding. Aware man tanong nga na ang Davao City nag-implement og color coding para sa tong municipal fishing bangka as of na-observe siguro niya sa tong coastal area nga green and orange. Basta green and orange sa bangka, meaning Davao City na siya. And ang payment code is ang fishing license, 50 pesos lang ang payment. And for boat registration, pag motorized, 75, pag non-motorized or walay makina ang ilang bangka, di mano lang is 50 pesos. And pahibalo po na mo na during sa among on-site registration, namin kasabay na para one-stop action center na siya ba? So namin gi-invite na taga PNP Maritime para during sa registration, pwede na diretso na sila makakuha og fishing vessel clearance from PNP Maritime. Ug napod mi kasabay gi-invite na Coast Guard. Kay sa Coast Guard po, kay napod sila karang numbering system po na dapat required ang atong mga fisher folk na magpa-register po dito. And nami gi-invite po from DA para sa katong RSBSA na registration and PCIC, Philippine Crabs Insurance Corporation, na katong mag-apply sa mo registro sa bangka, automatic na pwede na po sila ma-apply for insurance under sa atong Philippine Crabs Insurance Corporation para ma-insure po ay ng bangka kay wala kabalo sa panahon nga in case madami, so na sila ma-claim na insurance from Philippine Crabs Insurance Corporation. So far, katulad siya mo. Thank you. So, mga ito mga higala, no? Ang pahayag ni Ma'am Amy Evora, mga higala, ang acting division head, mga higala, no? Sa sa Fisheries Resources Management Service Division, mga higala, sa atuang City Agriculturist Office, mga higala. So, ayun yung katong mga lugar, kung sa live na to, mga higala, no, pwede man ninyo siya ibalik, pwede nyo siya i-replay, no, or adto mismo sa kuan, mga higala, sa ilahang, nabas na Facebook page ng City Angkagro, Davao City Agriculturist Office, ato tanaw na. Davao City Agriculturist, nana sila mga testingin daw ni nga kuan mga higala kaya ilahang last kuan active ang kuan mga higala ang Davao City Agriculturist Office na page mga higala. Sumay pa din ako mukog storya di ay. Na din ni mga higala, no. So Davao City Agri Office o DICAO mo ni siya mga higala ang kuan Facebook page. So mo ninyo ang kuan inyohang adtuan mga higala pag magkuan mo. So mo ni siya ato ipakita ang page, no. Ato lang post din mga ka-agree, no. Mo na siya atuan ninyo nga page mga higala, no. Para kuan po mo updated mo kung asa ang kuan, no. So wala pa man noon din sila nagkuan, no, nag-post, no, babasig na din mga higala. So dagan-dagan ni sila mga kuan mga higala, no. Dagan-dagan pa sila mga kuan diri nindot updated kaayo mga higala lang kuan nilang trust na gulayan sa barangay naagyod mo ni ayos, no. So mga mga higala, no, ang kuan mga higala sa to ang Davao City Agri Office mga higala, no. So pwede nyo na kuan mga higala search nyo kung asa tong schedule sa registration sa bangka mga higala. Anyways mga higala, balik ito man lang sa importante pa inumdum ning atong sibianan. Yes mga higala, balik kita din sa itong panaguban sa itong tuluman ng usapang agrikultura. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala. So yes mga higala, na kung ato ang nabantayan mga ka-agri, no, karong panahon na ba, no, sukad nga na ay katong kwan daw ba abot chismis lang ba ni or nani ako kabantay pa namo ko to nagkakuan ko daw mga higala karong panahon na, no, nga murag alanganin mo ka og seafoods karon mga higala or unsa ba ng mga kwan sa dagat mga higala, no. Kay tungod atong nahitabo, no, nga andun karon ginapangita pa tapos amo istorya ko namang mo na magkuan lagi kay na istorya tapos wala man ka-kumpirma, no, wala man ka-kumpirma, wala mo debunk, wala problema karon, no. So mo na alanganin sa mukhaon, no, especially nukos. Pero anyways mga higala, una na to sa iron play mga higala, no, bago ta mo kuan din mo go into that mga higala, no. Atong kuan mga higala na sayro na to mga higala. Actually mga higala gamay ra magid tag kuan dire, no, kanang catch giday diri sa kuan, no, catch diri sa Davao City mga higala. Muna mga higala kasagara ang ubang LGU mga higala, especially Jensen mga higala,
no? Muna silang kasagaran nga nagasupply dinhi sa kining kuan, nagasupply sa to ang mga seafoods mga higala. Oh, so well, kulang kita no, even sa rice cake kulang kita. It's because taas na to population diri may higala. Is daghan pud mga nagatrabaho diri may higala, uban mga transient nga nagatrabaho lang diri, di ba? Oh, so mo nilang ginakuan karon mga higala no, mo na is mga kuan na medyo mo nagadepende ta sa ubang lugar in terms of kaning food supply. Oh, that's why no dapat ipasa na ng food security ordinance mga higala no, or food security code diri sa tuwas Davao City mga higala. Kaya para makabalton sa una to pagkuano kay ato ang kaning declaration of mariculture area gani hangtod karon nakabinbin pa. It's scheduled for second reading daw no. Mao tong giingon sa tuwa mga higala sa ato ang City Agriculturist Office mga higala no. So mao na ang kuan no. So tapos karon mga higala no, napag-issue karon mga higala no nga medyo maalanganin do sila mukhaon mga higala because ato na itabo mga higala no sa kuan no. Pero wala may advisory. So wala advisory tapos maingon man na sila di ba kana red tide gani ginakuan ginang advisory gi sa tuang BFAR gani Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pero sa karon pag wala kuan okay ka uno na to mga isda karon uban pa mga laman dagat mga higala. So kuan gyud wala gi kuan walay angay kabalak-an na mga higala no with regards sa nang hitabo karon mga higala no. Kung sa man to yung nadunggan na story o sa man to mga story inyo ang nabasahan dara sa kuan sa social media no. Di sa tuhuan unless ang otoridad mo nag-ingon no. So mo na ang kuan na to mga higala no, ang dapat nato buhaton no. So anyways mga higala ato pero una gid mga higala no, ako gid kuan sa authority mga higala no, especially sa tuang kuan mga higala fisheries management and sa to nato diri fisheries Resources Management Service Division sa Davao City Agriculturist Office mga higala no. Kung nabay advisory ana no. So anyways may higala to paminawan mga higala no. Si Ma'am balikan na to si Ma'am Amy Evora mga higala ang acting division head sa City Agriculturist Office Fishery Resources Management Service Division. Paminaw na to. Yes, sir. Based sa ato ang production monitoring last year, sir, no? Na ako'y data dire. For our tilapia na atay 63.9 metric tons na monitor and for hito is natay 916.34. So makita mo mas ako gid ang hito ko since daghan mo gitag hito growers diya sa special sa Los Amigos. And for our mariculture area kana atong fish cage area diya sa Punta Dumalag, diha ang atong dako na production is 2,143 metric tons. But kung basihan nato sa atong tibok production sir, mao to gingon ako na murag dili gyud siya enough no para diri sa ato ang population diri sa Davao City. Pero so far ma'am, kuan ba? Nabatay ka kulangan based sa pagpamili supply sa mga palengke. So far wala man sir kaya ang ato ang daghan man tag source from nearby na mga LGUs nato like Jensan, Davao Oriental. So dito kapag sa ginadala na diri sa tuwa kay diri man jud ang dako na market and mas since dako mo tag population so diri ta ang dako tag requirement pa in terms sa fish. So pero kana lang kay kasalig sa outside pero kung magang ato ang production dili siya enough para ma-feed ang ato ang whole population sa Davao City. Pero ma'am, di ba ma'am, nakabinbin pa man tong yes, sir. O katong mariculture. Muna siya na ginapropose lang mo to siya na ordinance na makadeclare ka o additional na mariculture park sa Davao City. Katong sa Lasang man to ma'am, no? Lasang and sa Punta Dumalag. Ang Punta Dumalag wala pa rin na-approve? Once siya, sir, currently is ang Punta Dumalag is wala siya aquaculture zone based atong zoning ordinance. Unlike kung ma-declare siya as mariculture park, in place ang mga policies and regulations. Asa rin nga level nga proposal ma'am sa city? Nana siya for second reading na siya For sa second reading. council. Kano sa kaya siya pwede possible masalang? Ma'am, mic ma'am. Microphone daw, ma'am. Next page na. Next page.
next week na council session, maututoy plan ni Councilor Adelia no, ang salang siya for second reading. Based sa mga nahitabong insidente karon, safe ba nga i-consume itong mga isda sa itong kadagatan? Sir, no, kay before namag mi nakasana from the OST kay mao na concern pud no kana ganing food safety o pag safety ba sa pag-consume nato sa kanang mga nga isda as long as limpyuhan lang gyud. Kay naturally ang atong isda namag gyud na sila kanang for example ingon sila ang area is contaminated naman sa as long as okay lang yung immune system nila kaya man nila i-fight ang kanang mga contamination sa water ba, bacteria contamination. Basta as long as limpyuhon and lutuon lang din. Oo. Kaya kanang mga bacteria, kung mga coliform, as long as ma-heat lang siya, mainit, at least daw gani, basta 75 degrees na temperature, mamatay naman siya. Di lang kita magkilaw. Para safe lang yun siya. Dili lang kita magkilaw kay as advice food nila is karang kung magkilaw ta ang advice nila i-frozen sa daw kay kasi damang ganay mga parasite no ang is for example tuna naturally sa natural environment niya namo siya yung parasite niya mo dikit sa yung meat para safe lang yun daw before nato siya ikilawon i-frozen kay katong mga parasite mamatay man siya pag i-frozen na pero ang mga bacteria kung gusto jud ka as in safe jud ilutuon lang jud nato. Fish consumption following atong Amihara incident. So far, wala ko matagri sa Davao City. Kay, usually, kung muna mag-issue na, I think is ang before. Kay, since kita is part lang mata sa Davao region. But, for me, layo naman po yun siya, no? Ang katong incident. Murag, di na po ito kayo makaingon po, no? O possible po siya na makaabot din sa to kay since sa water current di po nakakuan og unsa pero so far wala pa man gud po tay advisory na dili siya safe pa magkaon og isda nga basig na contaminate ba Sa consumer na side, ma'am, especially sa mga fish vendors, sa ba sila worries or fears na slow ang ilahang selling of fish because of fears sa mga consumers food na mag-consume ng isda karon? sa karon sir kay wala man gud mi kanang monitoring sa market kay ang sa market is based sa to ang jurisdiction no is ang city vet under sa fish inspection unit sila man ang makamonitor gud sa mga ato ang public markets and sila pod ang naga-monitor sa mga fishery products nga nagasulod sa ato sa Davao if safe siya for food consumption. Dili siya under po sa among office. Sa City Vet na Fish Inspection Unit. Kami sa amo sa City Agri is more on me sa fish production. So, mao to mga higala no, ang pahayag ni Ma'am Amy Evora mga higala no, ang Acting Division Head sa City Agriculturist Office Fishery Resources Management Service Division mga higala. So, mao to mga higala no, wala ikakuan no, mo lagi to. Yan ang gikuan kaganiha tong tong kuan no, especially sa itong mga mariculture area, katong ano, ang nalanggit na to sa tuwa diri may gala is kining ko ano, si tawagan na, kanang, sige tawagan na ganidol, kaning kuan, pantat, daghan kita pantat diri mga igala, it's because of kaning Project Lawa, daghan kita Project Lawa ko diri sa kuan ko, sa Davao City mga igala, so mo daghan pantat mga igala, especially daghan nagakwadrag mga kuan no, mga fish pond dira sa may Los Amigos mga igala, makita na kita na sa Pantatan Festival. Bitaw no. So mo na ang kuan sa to ang kuan City Agriculturist Office mga igala no. So anyways mga igala, last na lang gid mga igala no. Other concerns about sa to ang kuan mga igala sa to ang City Agriculturist Office mga igala no. So ato paminawon balik mga higala no, mga follow-up questions ato mga questions sa iya last time mga higala. Ato paminawon mga higala no, balik si Ma'am Amy Evora mga higala ang kuan no, ang acting division head sa City Agriculturist Office Fishery Resources Management Service Division. Paminawon na to. Transfer our fish as of 2025 di siya Yes, ma'am. Ma'am, compare na ba tayo data on 2024 ma'am and then siguro comparative if there is an increase or decrease. Sa base kung i-compare na siya sa 2024 nakita na mo na nag-increase siya especially sa ato ang tilapia production since
daghan man ta na pang distribute na mga fingerlings last year. Last year, based on our record, naatay 562,000 pieces na fingerlings na distribute sa ato ang mga upland aquaculture areas. So, tapos natay hito po na 50,000 pieces na distribute. So, kato siya ang nakakontribute nga mas plus atong technical assistance sa ginhatag sa office. And kato atong mga project lawa sites na aware man tato no na naka-establish siya og project lawa at binhi sites, program na siya sa DSWD in partnership sa atong office and sa other agencies with BFAR. So kato siya ang mas nakapatabang nga na-increase ang ato ang fish production sa Davao City. Ma'am, especially karon with the weathers and the berg, naghantag mga na-document or reported capsizing of boats and fishing vessels. Unsa atong pahimangno ginahatag sa to ang mga mangingisda labi na karon ma'am nga nagaparehistro ta sa ila og nagahatag tag lisensya. Yes, kana jud kanunay gyud amo no ginapahimangnuan ang ato ang mga fisher folk na pinantayon jud no sa ato ang kay lahi na biya ang atong weather condition karon no na bisag maingon nga paglakaw nila linaw pa pero dito na sila sa laod pwede po niya maka-experience sila ang mga unos or kanang current ng pinakalit na magkusog ang hangin. So kana siya gina-advisean gyud namo sila nga magbinantayon sila og kung mahimo maminaw gani og katong mga weather advisories kay para ma-aware sila kung safe lang ba sila managat. And kami po para sa among office in partnership with Philippine Crop Insurance Corporation na gina-encourage gyud namo sila na pa-insure sa ilahang mga bangka kay anytime at kabalo lagi nga na apoy bisag even na ay mga incident sa mua nga nakadunggo lang ilang bangka kalit gani mo kusog ang balod or kanang law na ko nang naay mga although dili man ta direct na igo diri sa kaning bagyo but ang weather usay magdaot gihapon kung naay kami nga bagyo kay although magihan naman kita direct ang impact so naay mga na-damage sa bangka pero at least na-insured sila na jud mi na facilitate nga nakadawat jud sila og kanang mga insurance nga nabayaran sila nga at least na pud sila pang sugod na pod sa ilahang paghimo na pod sa ilahang bangka. Ma'am, can you tell us more about this insurance, ma'am? Is this coming from your office po ba or something that they need to apply for? Need sila mag-apply kaya ang insurance program is under sa Philippine Crop Insurance Corporation. So aside sa atong fisher folk and even atong mga farmers, pwede po sila maka-avail ani. Program siya sa ato ang national government para matagaan og insurance program ang ato ang mga farmers and fisher folks, lalo na sila man jud ang atong mga vulnerable sectors no. Lalo na sa kani ato ang climate change pod impact sa climate change so vulnerable jud kay sila. So mao na siya na program. Kami ang among office is igo lang may mag-facilitate para makakuha sila og insurance. So apart sa among registration magdalam pod mi or nami sa bayon na taga PSIC para diretso na sila maka-apply. Although simple lang jud kaayo ang application or ang requirements for PSIC insurance sa ilang bangka. Kunang pakita lang sila katong ilang registration sa ilang bangka kakuhaon pud sa among office and application mag-fill up ng operation niya libre pa gyud wala pa joy bayad. So dali ra kaayo. Ma'am, at present po ba pila ba kabuok ang ato ang mga fisher folks sa Davao City and then pila atong target nga ma-register sila? Yes. Last year is naka-issue me your fishing license 1,611 and for sa boat registration natay 998 na issue na registration. And for sa katibukan sa dili man gyud punta na fisher registered fisher folk is nagpa-fishing license to but ang data sa among office is natay mga 6,000 plus sa registered fisher folk. Kaya ang registered fisher folk included man pud na katong mga na-engage sa aquaculture, katong mga fish farmers, so consider man po sila na fisher folk, dili lang katong mga mananagat, and katong nag-involve sa fish processing. Ma'am, sorry last na lang po. Balikan ako ang Project Lawa. Ma'am, pila nakabuok ni ato ang gina-manage na Project Lawa for our fisher folks po? Wala kay ko nakakuha update no sa Project Lawa. But last December, akong ma-remember is nanatay mga 50 plus na ka-sites. Although, based sa monitoring po namo, kauban ng taga-DSWD, na yung mga project sites no, na wala na sustain.
So mao daw tong last week nag-attend og meeting ko ako ang kauban na focal pod or nag-assist sa provide og technical assistance sa atong mga project lawa sites kay pag katong mga na-sustain na pa pod additional assistance pa ang DSWD para mas more on pa nga ma-sustain pa gid nila ang ilang project. Pero na out of 50 di lang jud ako ano ma-specify ang number o pila jud ang na-sustain jud kay namo jud uban jud pod nga wala jud nila pod na-sustain ang ilang project. So, mga higala, no? Ang pahayag ni Ma'am Amy Evora, mga higala, na Acting Division Head sa ato ang kuan mga higala, no? Sa ato ang City Agriculturist Office, Fishery Resources Management Service Division, mga higala. So, I hope mga higala, no, natin mga nakutlo gikan sa ato ang kuan, no, sektor sa ato pangisdaan din sa Davao City, mga higala, no? Well, Davao City lang sa takaron, mga higala, no? Kay of course mga higala, mao na ang isa sa mga well pinakadako gyud ang Davao City mga higala, no. Ako ang nag-ari mga higala, no. Ako ang may take away di pa siya take away mga higala, no. Ako ang panghinaot lang jud mga ka-agree, no, nga ang ba, no, ato ang mariculture area is ma-approve na siya. May palong naman. O ma-approve na gina siya mga higala kay of course, no. Kailangan tagdaghang pagkaon karon, no? Kailangan tagdaghang so mo gina ko kung ginapanghinawat nga para mas makwan pa nato ba no usab mga isdaan na no nga pwede na to mga Anyways, mga higala, una ta mo mo manamilit mga higala ato sa sayron ang lakat sa to panahon pinaagi sa to DOST Pag-asa. So, mga higala, no, ang lakat sa itong panahon, nagipalungan na kita. Well, maganda yung problema sa itong computer, kaya no, kay mukanit nagkapalong. Anyways, mga higala, wala tayong oras sa ngalan sa Dibok Persa. Sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, ako yung kauban, Armando Feniquito. Alang sa usapang agrikultura, hangtod sunod na sa daghang salamat o maing adlaw ka na itong tanan.